Aaron Carl. One boring day, Aaron saw a strange woman in the park. Nakita niya itong nakahiga sa isang bench. She said her name was Jana, and she had a diamond ring on her finger. She was engaged, ngunit nawawala raw ang fiancé nito. Lumuwas pa raw ito sa Maynila upang hanapin ang nobyo nito. Lingid dito ay napagpasyahan niyang hanapin ang nawawalang nobyo nito. Habang hinahanap niya ang fiancé nito, ay dinamayan niya ito sa kalungkutan nito. Pinasaya niya ito at tinulungan sa mga problema. Nagmisula siyang reliever ng fiancé nito. Animo, superhero siya nito. Kapalit niyon ay maraming bagay ang natutuhan niya mula rito. Nasanay na siya nakasama ito. He was happy being with her almost every day. Pero hanggang kailan niya madarama ang kaligayahang iyon. My Love, My Hero by Heart Ingrid. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. 3 araw nang hindi nagpapakita si Aaron kay Jana. Ni hindi man lamang ito nagtitext para kumustahin siya. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman sa paglipas sa mga araw na hindi niya nakita o nakausap man lamang ito. Siguro ay nasaktan niya ito. I'm sorry, Jana. Hindi ko dapat ginawa yun. Nagpadalos-dalos ako. Umalis ka na, Aaron. Jana, patawarin mo ko. Hindi ko maintindihan, Aaron. Magkaibigan lang tayo, di ba? Hindi ako mapapatawad ni John kapag nalaman niya ito. Para akong nagtaksil sa kanya. Wala na itong sinabi pagkatapos. Nakadama rin siya ng guilt nang umalis ito. May kasalanan din siya sa nangyari. Hindi niya naisip si John bago siya nagpahalik kay Aaron. Bakit tila napakasaya niyang habang hinahagkan siya ni Aaron? Hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanya. Kung masaya siya habang hinahagkan siya ni Aaron, ibig sabihin ba ay hindi lamang pagmamahal bilang kaibigan ang nadarama niya para dito? At ito, bakit siya hinagkanito? Higit din ba sa pagtingin kaibigan ang nadarama nito para sa kanya? Ngunit, hindi ba't si John ang mahal niya? Kinuha niyang sketchpad at nagsimulang mag-drawing upang ilabas ang nadaramang lungkot. Nagulat pa siya nang makita kung ano ang lumabas sa drawing niya. Mukha iyon ni Aaron. Miss na niya ito. Gusto niyang makita ito o kahit man lang marinig ang boses nito. Gusto sana niyang tawagan ito ngunit nag-alangan siya na baka busy ito. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin dito. Kinabukasan ay napagpasyahan niyang puntahan ito sa opisina. Alim niya iyon dahil minsan na silang dumaan doon. Itinuro nito ang building ng Villa Land at sadya niyang tinandaan kung paano ang patungo roon. Kaya lamang ay hindi rin niya magawang pumasok o pumanhik upang magpakita rito. Gusto lang niyang makita kung nasa maayos na kalagayan ito. Buong maghapon siyang nakaupo sa isang lugar sa labas ng building kung saan tanaw ang entrada ng gusali. Bawat taong lumalabas ay tinitingnan niya. Ngunit gumabi na at lahat ay hindi pa rin niya ito nakikita. Alis na sana siya nang matanaw niya itong lumabas. Mukha namang maayos ito. Gusto sana niyang lapitan ito ngunit hindi niya alam kung paano aakto sa harap nito. Hindi niya alam kung magkaibigan pa rin sila pagkatapos ng nangyari. Nakita niya nang pumasok ito sa parking lot. Nahulaan niyang patungo ito sa kinapaparadahan ng kotse nito. Nakita niya nang lumabas ang kotse nito. Biglang gumana ang isip niya. Pumara siya ng taxi at pinasundan ang kotse ni Aaron. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Nang huminto ang kotse nito sa isang mamahaling restaurant, ay noon lamang niya nalaman kung bakit tila may nagsasabi sa kanya na sundan ito.
Mula sa salaming dingding ng restaurant ay nakita niya na umupo ito sa isang tapat ng isang table na may nakaupong maganda at eleganteng babae. Kapwa nakangiti ang mga ito habang nag-uusap. Nobya ba ni Aaron ang babaeng iyon? Ngunit ang sabi nito ay wala itong nobya. Baka naman sa mga panahong hindi sila nakita ay nakilala nito ang babaeng iyon. Iyon pala ang dahilan kung bakit hindi na siya pinupuntahan o tinatawagan at tinitext man lang nito. Nakadama siya ng pinong kurot sa dibdib. Ano ba ang karapatan niyang masaktan? Magkaibigan lamang sila ni Aaron. Bakit nga hindi nito baka nga hindi nito sinadyang hagkan siya. Baka nabigla lang ito. Hindi niya maiwasan ang magdamdam habang nakatingin sa mga ito. Baka hindi na sila magkaibigan ni Aaron. Baka ayaw na nito sa kanya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naglalakad siya sa daan ngunit hindi niya nakikita ang mukha ng mga taong nasasalubong niya. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ang tanging alam lamang niya ay nasasaktan siya ng mga oras na iyon. Bakit kailangan niyang maapektuhan ng ganoon? Bumalik sa isip niya ang mga panahong kasama niya si Aaron. Parang ayaw niyang matuldukan iyon. Ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Ito ang nabibigay saya sa kanya sa panahong malungkot siya. Nang dahil dito ay natanggap niya na maaring hindi na siya balikan pa ni John. Kaya malaki ang utang na loob niya rito para itong naging anghel sa kanya. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa bahay ng kanyang ninang, ngunit ang maraanan lang parke kung saan sila nagkakilala ni Aaron ay doon na lamang siya nagpababa. Tinungo niya ang bench kung saan sila madalas na nakaupo kapag naroon sila. Doon ay bigla na lamang siyang naiyak nang maisip na baka hindi na sila muli pang magkita. Parang hindi niya kaya iyon. Nasanay na siya na lagi itong naroon kapag kailangan niya ito na tila isang superhero. Noon bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay ng pagdaloy ng tubig sa kanyang katawan, yung pagdaloy ng realisasyon sa isip niya. Mahal na yata niya si Aaron nang higit pa sa kaibigan, kaya siya nasasaktan ng ganoong katindi. Nagsiselo siya sa babaeng kadate nito. Ang babaeng marahil ay mahal nito. Mabilis na dinampot ni Aaron ang cellphone niya. Tuwing tumutunog iyon ay naisip niya si Jana. Pero nadidismaya siya tuwing makikita niyang galing sa ibang tao ang tawag o mensahe na natatanggap niya. Gusto niyang tawagan ito ngunit pinipigilan niya ang sarili. Pagkatapos ng nangyari ng gabing huli silang nagkita ay hindi na siya nakipag-ugnayan pa rito. Gayunman ay pumupunta pa rin siya sa bahay nito ng lihim upang tingnan ang kalagayan nito. Nabuhay si Jana noon nang wala siya. Bago pa sila nagkakilala ay 2 linggo nang mag-isa lamang ito sa bahay ng ninang nito. Kaya ni nito ang sarili nito. Kung magkakasakit man ito ay marami siyang gamot na binili para rito. Alam na rin ito kung paano ang mag-ingat sa mga taong nakakasalamuhan nito. Mabubuhay ito kahit wala siya. Jana did not need a superhero. What she needed was her fiancé. Kaya naman ginagawa niya ang lahat upang matagpuan si John para dito. Noong 1 linggo pa niya sinimulan iyon. Out of the blue ay bigla niyang naisip ang kanyang mama. Marami itong kakilala dahil sa trabaho nito noon bilang isang matchmaker, kaya pinantahan kaagad niya ito. Ibinigay niya rito ang larawang nakaprint sa ilang maliliit na impormasyong tungkol kay John na nakuha niya mula kay Jana. Inilihim niyang dahilan ng paghanap niya sa lalaki. Hindi naman naging mapagtanong ang kanyang mama. Instead, she told him she had settled his date with Yasmin. Nagpaunlak siya gaya ng nauna niyang pagpayag. Siguro nga ay dapat siyang makipag-date. Kailangan niyang i-divert ang atensyon niya sa ibang babae.
Hindi niya dapat pag-ukulan ng pagtinging higit pa sa kaibigan si Jana dahil una pa lamang ay alam na niyang may iba itong mahal. Si John ang mahal nito at hinihintay pa rin itong bumalik ang nobyo nito. Kaibigan lang talaga ang tingin nito sa kanya. It would be foolish to fall for her. Kinastigo niya ang sarili sa ginawa niyang paghalik dito. Natukso kasi siya. Hindi rin niya akalaing gagawin niya iyon. Gaya ng hindi niya akalaing magkakaroon siya ng ibang pagtingin dito. He liked her. No, he did not just like her. He liked her so much. When he kissed her, it was wonderful. The feeling that kiss brought him was wonderful. Ngunit ang dahil sa halik na iyon ay narealize niya na mali siya. Hindi siya dapat mag-ukol ng iba pang pagtingin dito maliban sa pagtingin kaibigan. Kaya naman napagdesisyonan niyang lumayo muna rito upang subukang kalimutan ang nararamdaman niya para dito. Hindi siya lalapit dito hanggat hindi niya nahanap si John. Aaron, nakita ko na ang pinahanap mo sa akin. Iyon ang text message ng kanyang mama. Mabilis niyang pinuntahan ito. John Paul Sanchez? Gagad ni Aaron sa sinabi ng kanyang mama. Oo, John Paul Sanchez, ang kumpletong pangalan ng lalaking yan. Itinuro pa nito ang larawan ng lalaki. Member siya ng dating club? No, si Bella, ang fiancé niya ang member ng club. Dati, pinull out na niya ang membership dahil ikakasal na siya. It so happened that one of my matchmakers knows Bella personally. Naipakilala ni Bella sa matchmaker ko ang fiancé nito. Namukhaan niya ang lalaki sa picture na ibinigay mo. Fiancé? Tumango ito. Yes, that man is Bella's fiancé. Hindi niya napigilan ang pag-iigting ng kanyang mga bagang. Bukod kay Jana ay may ibang fiancé si John. Kaya pala hindi nito magawang makipagkita kay Jana. Kaya pala hindi nito binalikan ang probinsya ng nobya. May iba na pala itong mahal at ikakasal na. What a bastard. Wala itong karapatang saktan si Jana ng ganoon. Jana loved John to the point of foolishness. Kailangan niyang makausap ang lalaking iyon. Kailangan nitong malaman kung gaano ito kagago sa ginagawa nito. What's wrong, iho? Kaaway mo ba ang lalaking ito? Tanong na kanyang ina na tila nararamdaman ang galit niya. No, may atraso siya sa isang kaibigan ko. Anong atraso niya? Malaki. Saan ko siya pwedeng makita, ma? He manages a publishing company na nag-iimprenta ng mga children's books at teaching materials. Goodreads. Ang trade name. I think it's in Capitolio, Pasig. Nang makaharap ni Arong ang lalaki ay nakumbinsi siyang ito nga ang John na nasa larawan. Do I know you? Tanong nito. Pinilit niyang magpaka-formal kahit gustong magtagis sa mga bagang niya nang makita ito. No, but I think you know my friend. Sinong tinutukoy mo? Si Jana. Jana who? Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung ano ang apelyido ni Jana. Isang buwan na silang halos araw-araw na magkasama, ngunit hindi niya naitanong kahit minsan ang apelyido niya. Nito. She's your fiancé. Huwag mong sabihin hindi mo na siya naalala. Kumunot ang loob nito. Fiancé? What are you talking about? Sino si Jana? Bella ang pangalan ng fiancé ko. So ikinakailan mo si Jana? Ang babaeng pinangakuan mo ng kasal at hanggang ngayon ay pinaghihintay mo? Napapantastikuhan ang tinging ipinukol nito sa kanya. Pinangakuan ko ng kasal? Hindi ko kilala ang Jana na sinasabi mo. Walang ibang babae sa buhay ko maliban kay Bella. Teka, inaakusahan mo ba akong two-timer?
Balak mo bang manggulo sa kasal namin ni Bella? Binabalaan kita, kung sino ka man, hindi mo magugulo ang kasal namin. Makakalis ka na. Marami pa akong gagawin. Alam niyang wala siyang karapatang kastiguhin ito sa mismong teritoryo nito kaya umalis na lang siya. Ngunit bago siya umalis ay nag-iwan siya ng salita rito na babalik siya para iharap dito si Jana. Habang nagmamaniho siya palayo ay naisip niya ang posibilidad na baka kapag iniharap niya si Jana kay John ay mag-breakdown ang dalaga. Baka hindi nito matanggap kapag nalaman nitong ikakasal na sa iba ang nobyo nito. Jana loved that jerk. She knew she would be devastated if she learned about the truth. Hindi tuloy niya malaman kung sasabihin niya rito ang totoo. But she had to know the truth. Hindi pwedeng patuloy lang itong magmahal sa isang taksil na lalaki. Marahil ay dapat muna niyang paaminin si John sa kasalanan nito bago niya sabihin kay Jana ang totoo. Gusto niyang humingi rito ng tawad si John. Sana lang ay matutuhan itong tanggapin ang katotohanan at matutuhang alisin sa puso ang lalaking hindi karapat-dapat sa pagmamahal nito. Nabitiwan ni Jana ang hawak na plastik ng basura nang makita niya ang isang lalaki na nakatayo sa gate ng bakuran. Aaron? Ngumiti ito. Bigla siyang sumaya. Natupad ang wish niya sa fountain nang maghulog siya ng barya roon nang nagdaang araw. Humiling siya na sana ay magkita uli sila ni Aaron. Napakalungkot niya ng mga nagdaang araw. Palagi ito ang nasa isip niya. Tuwing nasa bubong siya, ay ini-imagine niya nakatabi niya ito roon at bigla siyang naluluha. Mahal na niya si Aaron. Sigurado na siya sa nararamdaman niya. Nang dahil dito ay tuluyan na niyang nakalimutan ang walang saysay na paghihintay kay John. Pero nasasaktan siya sa isiping may ibang mahal si Aaron. Lumapit kaagad siya sa gate upang buksan iyon. Nandito ka pala, bakit hindi ka tumawag para mapagbuksan agad kita? Tatawag pa lang sana ako nang lumabas ka. Pasok ka. Ibinuka niya ng malaki ang gate. May ibinigay ito sa kanyang supot nang makapasok sila ng bahay. Ano to? Pasalubong ko sa inyo ni Butchoy. Nag-abala ka pa. Matagal kasi akong hindi nakadalaw kaya hayan bumawi ako. Pasensya ka na, Jana. Masyado akong maraming iniintindi ngayon kaya wala yun. Mabilis na sansala niya sa sasabihin pa nito. Ayaw niyang marinig na ang iniintindi nito ay ang babaeng nakita niyang kadate nito sa isang restaurant. Huwag na nating pag-usapan yon. Ang mahalaga, nandito ka uli. Lumapit dito si Butchoy at sinalubong ito. Namiss ka ni Butchoy, aniya. Buti pa si Butchoy, namiss ako. Napangiti siya. Halata kasing nagpaparinig ito. Namiss din kita, syempre. Talaga? Oo, namiss ko kasi ang mga pasalubong mo eh. Humagikik siya. Tumawa ito. Tila bumalik sila sa dati. Ani mo walang nangyari para pansamantalang malagay sa alanganin ang pagkakaibigan nila. Salamat, Aaron. Wika niya nang umakyat sila sa bubong at muli ay mag-usap sa ilalim ng mga bituin. Sa pasalubong, sa pagbabalik mo. Hindi ito sumagot. Salamat dahil hindi nasira ang pagkakaibigan natin. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil napatawad mo ako sa nagawa ko. Kalimutan na natin iyon. Alam kong walang kahulugan iyon. Sana, huwag ka nang lalayo uli. Gusto ko sanang maging magkaibigan tayo habang buhay. Wala itong naging reaksyon sa sinabi niya. Tumingala lang ito sa langit. Nag-alala tuloy siya sa hindi nito pagtugon. Paano ka tumanggap ng kabiguan, Jana? Tanong nito kapag daka. Ha? Kaya mo bang tumanggap ng kabiguan?
Bakit mo naman itanong yan? Paano kung may iba ng mahal ang mahal mo? Paano kung malaman mong ikakasal na siya sa iba? Tumingala siya sa langit upang itago ang sakit na nararamdaman nang marinig ang mga tanong nito. Kung alam lang nito kung gaano siya nasaktan nang malamang mayroon itong nobya. Paano pa kaya kapag nalaman niyang ikakasal na ito? Jana? Hindi ko alam. Tumitig ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit may simpatya sa mga mata nito. Alam ba nito ang damdamin niya para dito? Hindi nito maaring malaman iyon. Kapag nalaman nito na mahal niya ito, higit pa sa kaibigan, ay baka iyon na ang maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng pagkakaibigan nila. Bakit hindi mo suot ang engagement ring mo? Nakakunot ang noong tanong nito. Napatingin siya sa kanyang daliri. Ilang araw na niyang hindi suot ang singsing na ibinigay sa kanya ni John. Mula nang matiyak niya na iba na ang mahal niya ay hinubad na niya iyon. Hinubad ko kanina bago ako mag-ayos ng mga basura. Nakalimutan kong isuot uli kasi dumating ka. Mas mabuting isipin nito na naghihintay pa rin siya kay John kaysa ang malaman nito na ito na ang mahal niya. Bumuntong hininga ito. Pwede ba akong humingi ng picture sa'yo, Jana? Picture ko? Oo. Bakit? Dahil hindi ka na iba sa akin. Gusto ko mayroon akong picture ng lahat ng kaibigan ko. Sige, bibigyan kita. Kaya lang, wala akong dalang sulong litrato eh. Lahat kasama ko si John. Pero gugupitin ko na lang para sa'yo. Don't bother. Ibigay mo na lang sa akin ang picture at ako na ang magugupit. Okay, kung yan ang gusto mo, pahingi rin dapat ako ng picture mo. Oo ba? Siya nga pala. Ang tagal na nating magkaibigan pero hindi ko pa rin alam ang apelyido mo. Oo nga no, Rosales. Rosales ang apelyido ko. Janina Rosales ang totoo kong pangalan. Janina? Palayo ko lang ang Jana. Tila naliwanagan ito. Bakit ba hindi pumasok sa isip ko na hindi mo tunay na pangalan ang Jana? Ewan ko sa'yo. Natawang sabi niya. Ikaw, anong apelyido mo? Villaruiz. I'm Aaron Carl Villaruiz. Ikaw na naman? Inaasahan na ni Aaron ang pagpapakita ni John ng iritasyon oras na makita uli siya nito. I want to talk to you. Kung ipagpipilitan mo na naman na may iba akong babae, umalis ka na. Dahil hindi ako mangingimi na ipakaladkad ka sa mga guards. Kilala mo ba si Janina Rosales? Pagtumbok na niya sa sadya niya rito. Kumunot ang noo nito. Janina Rosales? Does it ring a bell? Anong itsura niya? 25 years old, taga Bohol, maganda, maputi, mahaba, at wavy ang buhok. Inilabas niya ang larawan ni Jana na ibinigay nito sa kanya. Itinupi lang niya iyon at hindi tuluyang ginupit ang mukha ni John. Ang ipinakita niya rito ay ang parte lamang nakita si Jana. Si Janina? Kitang-kita sa mukha nito ang recognition habang nakatitig sa larawan. He could not help but snort. Siya si Jana. I'm glad you finally remembers her. Muli sa pagkakatitig sa larawan ay binalik nito sa kanya ang paningin. Nasaan siya? Bakit ko naman sasabihin sa'yo pagkatapos mo siyang iwan at hindi na balikan pagkatapos mo siyang pangakuan? Hindi na niya naiwasan ang usigin ito. Umiling ito. I don't know what you're talking about and you also don't know what you're talking about. Alam ko ang sinasabi ko at sinasabi ko na wala kang kwentang tao. Paano mo nagawang
Hindi ako ang boyfriend ni Janina. Anong sabi mo? He looked at him disbelievingly. Inamin mo nang kilala mo si Jana at pagkatapos ay magkakaila ka uli? Binuklat niya ang pagkakatupi ng larawan upang ipakita rito ang mukha nito na kasama ni Jana sa larawan. Baka ikaila mo pa rin na ikaw iyan. Titig na titig ito sa sariling mukha sa larawan. Hinaplos pa nito iyon sa pagtataka niya. Hindi talaga ako ito. What He is my twin brother, John Patrick. Wika nito bago pa niya makumplito ang pagmumura. Napatda siya sa narinig. What? We are identical kaya napagkamalan mo ako na siya. John Patrick Sanchez. Yes, that's him. Siya ang boyfriend ni Janina. Hindi mo ako niluloko? Hindi kaya lumulusot ka lang? Hindi ako manluloko. And in the first place, bakit ako lulusot sa iyo kung ako man si John Patrick? Ano bang kasalanan sa iyo ng kakambal ko? Kay Janina siya may kasalanan. Nasaan na siya? Kailangan ko siyang makausap. Bigyan mo ako ng contact number niya. John Paul smirk. I wish there's a telephone line that could reach heaven. Napatda siya. What? He's dead. My brother is dead. No way. I wish I'm lying. Patay na siya. Paano? At kailan?